Thank you, Jesus, sa hapong ito dahil narito kami ngayon, nag-start kami sa youth service. Narito ang iyong mga anak na kabataan sa lugar na ito, sa Pangclara and then Tamo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw yung tumatawag sa bawat isa na susunod sa iyo. Nawa po, ang pandalangin po namin ay patuloy po namin makita yung purpose mo sa aming buhay kung bakit kami nandito sa mundo. At maramdaman namin lagi ang pilig mo at ang iyong pagmamahal sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang iyong mensahe sa hapon ito, sa pangalan ni Jesus. Amen! Sabihin nga po natin, Hallelujah! Hallelujah! Marahil lang iba ay hindi sanay sa salitang Hallelujah. Dahil sabihin natin, bago pa lang. Amen! Pero yung Hallelujah ay papuri sa Panginoon sa kataas-taasan. Yun yung ibig sabihin ng Hallelujah. Puri ng Diyos sa kataas-taasan. Amen? Lahat po ba rito ay naniniwalang may Diyos? Amen. Mukhang 1/3 lang ang naniniwala. Hindi sumugit ng 100%. Kaya lahat po ba rito ay naniniwalang may Diyos? Amen. Naniniwala ka ba sa Diyos mo? Amen. Tinanggap mo ba si Kristo? Amen. Ayan. Importante po na tayo sa buhay natin ay tanggapin si Kristo. Tingnan po natin yung ating pamagat. New start. Yan. Bagong simula. No? Bagong simula. New start. Bakit? Bakit bagong simula? Pag-aaralan natin ngayon, bakit kailangan natin magbagong simula? Hindi naman ako nakulong sa munti. Bakit kailangan magsimula ng panibago? Ano? Meron kasi nangyari sa atin, kaya kailangan natin magsimula ng panibago. Samahan niyo ako sa aklat ng 2 Corinthians 5:17. Paki-flash sa screen para mabasa ng lahat. Biglot Bible po yung nandyan, ano? Yan yung malalim na salin na sinasabi nila dahil yan po ay sinalin po sa noong pang 18th century. Hindi pa tayo talaga pinanong mabuhay noon, ano? Ayun na. 1, 2, 3. Wala pa rin. Yun. Tingnan po natin yung sinasabi ng talata dito. Sabay-sabay po natin basahin. Kaya, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging bago. Yan yung sinasabi dito na importante na ang isang kabataan ay mapunta kay Kristo. No? Mahalaga si Kristo eh. Pag-aaralan natin, bakit kailangan mo si Kristo at bakit kailangan nating mamuhay kay Kristo. Tinatanong ko rito, tinanggap mo na ba si Kristo? Taas ang kamay. Marahil yung iba ay pag-aya lang ng tumaas, ano? Pero tinatanong mo sa sarili mo, tinanggap ko nga ba si Kristo? Paano ko ba tanggapin si Kristo? Ano bang naidudulot nito? Bakit pa kailangan natin tanggapin si Kristo? No? Bakit kailangan natin siya sa ating buhay? Alam niyo kasi mga kabataan, meron kasing ng gulo sa plano ng Diyos sa buhay ng tao. Alam niyo na kung sino. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan. Hindi yun ang nanggulo. Ano? Alam niyo na kung sino? Si Satan. Napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. Ang unang tao, si Adan. Kilala niya si Adan at si Eva. Nung ginawa ng Diyos ng dalawang taong ito, nilagay niya sa hardin ng Eden. Yung hardin ng Eden, lahat ng pangangailangan ng tao, ando na. Ano? Napakaganda ng plano ng Diyos. Kaya lang, ginulo lang ni Satan. Sinira yung plano ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya ngayon yung tao, ang tawag na sa salitang, nagkaloko-loko na yung buhay ng tao. Kasi si Satan pumasok sa buhay ng tao. Ano ba yun? Paano, alam niyo ba yung istorya nito? Sino nakakaalam? Itaas ang kamay. Wala pa? Kinukwento ko ba? Di ba si Satan, nilikha ng Diyos si Adan at Eva, nasa halamanan ng Eden. Di ba si Satan biglang pumasok sa ahas
Ang sabi niya sa katauhan ng ahas, tinukso niya si Eva. Naalala niyo na siguro, no? Sabi niya, hindi niyo ba pwedeng kainin ang lahat ng mga bungang kahoy dito sa halamanan ng Eden? Tingnan niyo yung logic niya. Hindi. Sabi ng Diyos, makakain niyo ang lahat ng bunga dito, maliban dun sa bunga na nagbibigay ng karunungan. Sa oras o sa araw na kainin daw namin yung bunga na yon, kami ay mamamatay. Yun yung unang batas ng Diyos sa tao. Alam natin yung istorya. Kinain o hindi? Tama kayo. Kinain. Ano sinabi ng Diyos sa tao? Sa araw na kainin mo yun, ikaw ay? Ano nangyari sa tao? Di ba kinain? Ano sabi ng Diyos? Ang tao ay mamamatay. Kaya ang lahat ng tao, nung kinain ni Adan at ni Eva, yung bunga na pinagbabawal ng Diyos, namatay sila, spiritual sa harapan ng Diyos. Nawala yung pagiging banal ng tao. Nawala yung pagiging matuwid ng tao dahil sa pagsuway. Ngayon, sinumpa ng Diyos ang tao na maghihirap at magkakasakit dahil sa kanilang ginawa. Kaya lahat ng mga naging lahi ni Adan at lahi ni Eva, mga isinilang nila hanggang sa panahon natin ngayon ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ikaw ay maghihirap. Ikaw ay magkakasakit. Ikaw ay mamamatay. Di ba? Kaya lahat tayo ngayon namamatay eh. Walang taong hindi namamatay kahit mayaman, kahit marami siyang pera. Yung pera niya, hindi niya kayang pahabain ng kanyang buhay. Mamamatay din siya. Kasi ang tao nasa ilalim ng sumpa. Tingnan mo katabi mo. Kaganda-ganda, kagwapo-gwapo. Amen. Pero hindi na siya, wala na siya sa ilalim ng sumpa, sigurado. Ano? Dahil ang tinutukoy ko rito, lahat ng tao ipinapanganak sa mundong ito. Kahit bata pa lang, dala-dala na niya yung sumpa ng dugo ni Adan. Kaya nga ang bata, hindi pa man siya nagkakamuwang, baby pa lang siya, may dala na siyang sumpa. May kasalanan na siya agad. Wala pang alam yan, ha? Yun kasi yung sumpa ng Diyos sa tao. Yan yung buhay natin dito sa mundong ito. Kaya tayo, nagkaletse-letse yung buhay natin. Kung ano-ano mga nagagawa natin, napapasok sa mga masamang bisyo, napapasok sa masasamang gawain, napapasok. Bakit nangyayari ito sa buhay ng isang tao? Kasi nga, under siya ng sumpa. At nasa kapamahalaan ni Satan. Yun yung nangyari sa tao. Kaya ang buhay natin, kung titingnan natin, hindi maganda yung direksyon. No? Hindi maganda. Dahil under tayo ng sumpa. Sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 12, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid kahit isa. Lahat ng tao nagkasala. At sinabi pa ng verse 23, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos kahit na sino pa man tao. Lahat tayo kasi ay nanggaling sa iisang lahi. Kay Adan at kay Eva. Di ba? Kaya hindi nagkakasala. Sa lahat ng taong ipinapanganak sa mundong ito, lahat kasalanan, lahat kamatayan ang tungo nito. Sabi sa Biblia, may dalawang uri ng kamatayan ang pumasok sa tao. Sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang physical at kamatayang spiritual. Dalawang kamatayan ito mga kapatid. Unang kamatayan physical. Papaunawa ko, ang physical na kamatayan, ito yung mawawala na yung buhay mo dito sa katawang ito. Hindi nahihinga yung katawan mo. Hindi na dadali yung dugo mo. Mamamatay ka na, and then, yun ang tinatawag na physical na kamatayan. Yung nakapaloob sa katawan mo, lahat tayo meron tayong kaluluwa. Naniniwala kayo? O baka wala kang kaluluwa? Ano ka? Zombie. Ano? Lahat tayo may kaluluwa. Dahil ito nangaral, yung kaluluwa mo nasa physical na katawan mo, aalis yan.
Di ba? Di ba may mga nakita naman natin, may mga namamatay sa ating paligid, ano? Hindi man sa COVID, yung mga pangkaraniwang sakit. Ay, namatay kasi ganyan. Tapos, minsan hindi nabago, teka, pagising sa umaga, ay, namatay kasi ganyan. Ha? Bakit? Kumain lang ka ng palaka. Masyado naman. Kumain ng palaka, diniluto. No? Hindi, ibig sabihin, pinapaunawa ko, lahat ng tao pumapasok sa salitang kamatayan. Ngayon, yun yung kamatayan physical. Yung kamatayan spiritual, saan papunta? Yung kaluluwa na yan, dahil nasa ilalim ng sumpa, ang kaluluwa na yan ay dire-diretso sa impyerno. Gusto niyo ba sa impyerno? Yun yung nangyari. Ikaw, kung hindi mo pa nauunawaan ang buhay mo dito sa mundong ito, hindi mo kinikilala si Kristo sa iyong buhay, yung kaluluwa mo, kapag namatay ka, papunta ka impyerno. Yun yung katotohanan na sinasabi ng Bible. Brother Paul, religyoso ako mapalagsimba ako, sumasayaw pa nga kami sa daan. Mabait ako, namimigay ako ng tinapay, namimigay ako ng mga nagko-community pantry kami. Hindi ba ako maliligtas noon? Hindi ba ako mapupunta sa langit kung ako magiging mabait? Kung ako magiging mabuti? Hindi naman ako nananakit ng kapwa ko. Di ba, yun din ang gusto ng Diyos? Nasabi ng Bible, walang makapagliligtas sa kanyang sarili. Tanging si Kristo lamang ang makapagliligtas sa buhay ng tao. Dahil siya lamang ang nabuhay dito sa mundo nito na walang kasalanan at siya yung nag-alay ng kanyang sarili upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yung dugo ni Kristo na po dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang lumipas, yun yung naging kabayaran upang ang lahat ng tao ay matubos sa kasalanan, sa sumpa, sa kamatayan. Yun yung sinasabi ng John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan mo si Kristo. Amen? Kailangan mo si Jesus. Kasi ang sabi doon sa Bible, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya. Individual to, mga kapatid. Individual. Hindi yung, kung nananampalataya ka na, yung tropa mo, okay na rin dahil katropa ka niya. Hindi. Kung sila hindi nananampalataya, ikaw lang nananampalataya, ikaw lang yung tatanggap na sinasabi rito, buhay na walang hanggan. Individual ito. Paano yun? Yung nanay ko, yung tatay ko, nananampalataya ba sila kay Kristo? Kung sila nananampalataya, tatanggapin nila si Kristo at tatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi, yung sinasabi ko kanina, yung kaluluwang taglay nila habang sila'y nabubuhay, dire-diretso yan sa buslo ng impyerno. Kaya, importante na makilala natin si Kristo at tanggapin sa buhay natin. Magsimula tayong uli. Kailangan makita natin si Kristo at maunawaan natin kung bakit nagpunta si Kristo. Sabi ng John chapter 10 verse 10. May binanggit yung John chapter 10 dito, no? Tingnan natin. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Yung magnanakaw na tinutukoy dito ni Jesus, si Satan to. Tingnan mo ginawa ni Satan. Pumupunta rito ang magnanakaw upang nakawin tayo sa kamay ng Diyos. Upang tayo ay patayin yung ating mga kaluluwa. Upang puksain yung ating mga buhay. Yun yung trabaho ni Satan. Sirain ang buhay mo.
patayin yung kaluluwa mo, nakawin yung kaluluwa mo sa Diyos. Wala talagang magandang idudulot si Satan, ano? Ninanakaw niya ang lahat ng mahalaga sa buhay ng isang tao. Kaya sabi ni Jesus, kaya naparito ako upang ang mga tupa o upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Tingnan natin ang pinagkaiba. Naparito si Satan upang ikaw ay wasakin, upang ikaw ay patayin, upang ikaw ay manakaw sa kamay ng Diyos. Pero si Jesus, naparito siya upang tayo ay magkaroon ng buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Hindi mo kasi mararanasan yung Diyos sa buhay natin kung hindi mo tatanggapin si Kristo sa iyong sarili. Dahil ang sabi ng John 14:6, siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, hindi mo mararamdaman yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo kung si Kristo wala sa sarili mo. Hindi gagalaw ang Diyos sa iyo. Hindi gagalaw ang Diyos sa iyo kung wala kang Kristo. Tandaan mo. So kahit na mag-community pantry ka, kung wala kang Kristo, hindi gagalaw ang Diyos sa iyo. Ganun ba? Oo. Dahil si Kristo lang ang nagbibigay katwiran sa buhay ng isang tao. Kaya malilinis ang isang tao dahil kay Kristo. Kung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay mapapawalang sala. At dahil ikaw ay napawalang sala, gagalaw ang Diyos ngayon sa buhay mo. Kaya napakahalaga ni Kristo sa buhay natin. No? Importante. Kailangan natin si Jesus upang tayo ay hindi mapunta sa kamatayang walang hanggan. Kaya sa buhay natin, nakita natin na ang buhay pala natin ay tungo sa impyerno. Ngayon, anong kailangan natin gawin? Papuntat ka pala sa impyerno. Anong kailangan mong gawin sa buhay mo? Kailangan mong si Kristo sa iyong sarili. Kailangan mong magsimula kasama si Jesus. Kailangan mong mag-start. Magbagong simula. Dahil kapag hindi ka nagbagong simula, nasa sayo naman yan eh. Kung ayaw mo magbago simula, sige, pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Oo, sige. Ewan ko lang pagdating ng dulo kung saan ka pupunta. Ngayon, kung ayaw mo mapunta sa kapahamakan o sa impyerno, kailangan mong magsimulang panibago. Gusto nyo? Amen. Gusto nyo magsimulang panibago? Amen. Amen. So, paano? Paano tayo magsisimulang ng panibago? Paano tayo magsisimulang kasama si Jesus? Mga kapatid, ito. Di ba, siguro yung ilan sa inyo rito pinatanggap na kay Kristo. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Hindi natatapos doon lang yun. Kailangan mamumuhay ka kay Kristo. Pag nagsimula ka kay Kristo, magsisimula ka kay Kristo, may iiwanan ka. Sabihin mo sa katabi mo, may iiwanan ka. Handa niyo bang iwanan yung iiwanan niyo sa buhay niyo? Amen. Maraming mga tao hindi agad iniwanan o hindi makapag-desisyon kung iiwanan nila yung mga bagay na pinagkakaabalahan nila sa buhay. Pero kapag kasumama ka kay Kristo, may iiwanan ka. Si Peter, kilala niyo si Peter? Isa sa mga isa sa mga apostol ni Jesus. Nung tinawag siya ni Jesus, Peter, halika, sumama ka. Gagawin kitang mangingisda ng mga tao. Anong ginawa ni Peter? Iniwan niya yung kanyang isda. Iniwan niya yung bangka niya. Sumunod kay Kristo. Kaya nga, ang pagsunod kay Kristo, mga kapatid, may iiwanan ka sa buhay mo. Sabihin mo sa sarili mo, may iiwanan ako. Ano kaya yun? Natatakot naman ako. Basahin lang natin yung Deuteronomy chapter 1, ano? Yung kasaysayan ng Israel. So, chapter 1, verse 3 to 8. Ang sabi dito, nang unang araw ng ikalabing isang buwan ng
40 taon na mula nang sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Nalupig din niya noon ang mga haring Amoreo na sina Sihon ng Hesbon at Og ng Basan, nakatira sa Astaroth at Edrei. Nang sila'y nasa kabila ng Jordan, sa lupa ng Moab, ipinaliwanag ni Moises ang mga tuntuning ito. Ang sabi niya, nang tayo nasa Horeb, ang sabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos, matagal-tagal na rin kayong nakatigil dito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kabululang tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karating na lugar sa Araba. Sakupin ninyo ang kabululan, ang kapatagan at Negev at ang baybay dagat sa makatwid ng buong lupain ng Kanaan at Libano hanggang sa ilog Euphrates. Iyan ay inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupain ipinangako ko sa mga ninuno ninyong sila Abraham, Isaac at Jacob. Tingnan natin yung Israel. Napanood niyo na ba yung 10 Commandments sa TV? Yung Moises, tsaka yung tumawid sila sa dagat. Bakit sila tumawid? Alam niyo ba yung istorya? Yung Israel, alipin ng Egypt. No? Alipin sila ng Egypt. So sila, mga nagtatrabaho sa Egypt ng sa pilitang pinagtatrabaho, gumagawa sila ng mga building, maliit yung sahod. Ganun. Alipin. Pag sinabing alipin, mababang uri ng tao yan. Alala nyo? Nung nag-aaral kayo ng high school, alipin, wala kang karapatan sa sarili mo dyan dahil may nakatataas sa'yo. Pwede ka lang pagsisipa-sipain. Hanggang sa pinahihirapan sila ng Egypt. Di ba? Ngayon, ang sabi ng Diyos, kailangan na ang Israel ay umalis sa pagkakaalipin. At meron akong pangakong lupa para sa kanila na kasaganaan ang kanilang makakamtan. Kaya nga tumawid sila sa dagat, di ba? Hinabol sila ng Egyptian. So, short natin yung history. Hindi naman yung mga nakalabas sa Israel, sa Egypt, yung nakapunta ng promised land. Iilan lang. Yung mga bata na akay-akay nila, yung mga iniiwi nila, yung mga pinapasan ng kanilang mga magulang, yun lang ang mga nakapasok. Kasi yung mga magulang nila, mga malisuwayin, matitigas ang ulo. Hindi na sumusunod sa Diyos. Kaya, 40 years silang nasa disyerto. Namalagi sila doon. Namatay na yung mga matatandang lumipat ng dagat. Kasama, of course, yung mga bata, no? Yung mga batang 12 years old, yun yung lumaki, yun ngayon yung mga nakapasok sa promised land. Ang sabi dito, matagal-tagal na rin kayong namamalagi dito sa ilang, sabi ng Diyos sa kanila. Ngayon, bakbakin nyo na, gibain nyo na yung mga tent ninyo, lumakad na kayo, sabi ng Diyos. Dadalhin ko na kayo sa lupang pangako na pinangako ko kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Tingnan natin yung kasaysayan ng Israel. Iniwan ng Israel yung Egypt para makapunta sa promised land. Ano ba yung Egypt? Sabi nito, may promised land si Lord sa atin para puntahan mo, kaya kailangan iwan mo ang Egypt. Ano ba ang Egypt? Ang Egypt, ito yung lumang buhay. Sabihin natin, lumang buhay. Ang Egypt, ito yung lumang lugar. Sabihin mo, lumang lugar. Ang Egypt, ito yung lumang katauhan. Lumang pagkatao. Sabihin mo. Lumang pagkatao. Isa-isa natin na, ang Egypt, ito yung lumang buhay mo. Sabihin natin, lumang buhay. Lumang lugar. Lumang pagkatao. Gusto niyo bang makarating sa promised land? Iwan mo yung luma mong pagkatao. Iwan mo yung luma mong lugar. Iwan mo yung luma mong buhay. Ang Israel, iniwan nila yung Egypt, luma nilang buhay para makarating sa promised land. Sa langit, para makapunta ka, kailangan mo tanggapin si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, kailangan iwan mo ang luma mong buhay. Ano ba yung luma mong buhay? Ano ba yung luma mong pagkatao? Isa-isayin natin, ha? Makasalanan, papuntang impyerno, sinumpa. Yan yung buhay natin.
makasalanan, papuntang impyerno, sinumpa. Para makarating ka sa langit, tanggapin mo si Kristo, iiwanan mo yung pagiging makasalanan, iiwanan mo yung sinumpa, iiwanan mo yung papuntang impyerno. Kaya sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay magiging bagong, wala na yung dating pagkatao. Ngayon, tinanggap niyo ba na si Kristo? Tinanggap niyo na ba si Kristo? Amen. Ang tanong, iniwan niyo na ba yung lumang pagkatao? Amen. Iniwan niyo na ba yung lumang lugar niyo? Amen. Iniwan niyo na ba yung lumang, ano isa? Buhay. Amen. Amen. Alam niyo, ito maraming tao hindi maiwan-iwan ang lumang buhay, lumang pagkatao. Parang Israel lang yan. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga may edad, hindi nakapasok sa promised land. Hindi kasi nila na maiwan yung Egypt. Kahit na nakatawid na sila ng dagat, hinahanap nila yung Egypt. Gusto nila bumalik sa Egypt. Moses, balik mo na kami sa Egypt. Ayaw namin mamatay dito. Moses, doon sa Egypt may karne. Moses, doon sa Egypt may sibuyas. Moses, doon may tinapay. Dito makakainin namin sa disyerto. Yan ang mga ugali ng mga Israelita. Lahat ginawa ng Diyos para mabuhay yung mga Israelita. Pero, Moses, gusto namin bumalik sa Egypt. Ano ginawa ng Diyos? Namatay sila sa disyerto. Yung mga gustong bumalik sa Egypt. Hindi sila pinapasok sa promised land. Ngayon, tatanungin ko kayo, gusto niyo ba pumasok sa promised land? Amen. Anong kailangan natin gawin? Iwan natin ang ating Egypt sa buhay natin. Sabi ng Lord sa Matthew 16:24, basahin ko para hindi tayo maghula. Sabi ni Lord sa Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tingnan mo yung pinagagawa ni Jesus. Alin daw lilimutin natin? Sarili. Talikdan, sabi sa ibang version. Itakwil. Palayasin mo yung sarili mo sa sarili mong buhay. At hindi ikaw ang masunod, kundi si Kristo. Amen. Yun yung sinasabing limutin mo. Yung pagnanasa ng laman, yung gusto ng katawan mo, yun yung sinasabi ni Jesus. Kung gusto mo sumunod kay Kristo, iwasan mo yan, kalimutan mo yan, at sumunod kay Kristo. Ano ba yung pagnanasa ng laman? Yung gustong-gusto natin ginagawa. Yung nasisiyahan ka. Yung alam mo yun? Alam niyo ba yun? Ano ba yung gustong-gusto niya ginagawa? Sasampulin ko kayo, hindi tatawa. Ayan, nasira na yata. Masaya ba kayo pag gumagano kayo? Saya-saya kayo, no? Masama ba yun? Eh, minsan nga yung mga napapanood mo sa TikTok, kung ano yung mga lumalabas sa katawan nila, di ba? Wala na silang nagawa. Oh, nak, bili ka nga ng betchin sa tindahan. Mamaya na, nay. Hello? Amen? Alam niyo ba ang takbo ang ginagawa ni Satan ngayon sa mga panahon natin? Hindi lang yung kayo pati mga bata. Diba? 3 taon marunong mag-TikTok. Sumabay nga ako minsan doon sa pamangkin ko. Gumagano din ako Ba, teka muna, nadadaya din yata ako. Mukhang napa-TikTok baka naka-upload. Hindi ako baka naka-upload. Diba? Yung mga games. Yung mga games, yan yung sinasabing nagpapasaya sa buhay natin. Ba't di ka magiging masaya? Biro mo, nagsimula ka ng alas 8 ng gabi, natapos ka alas 3 ng umaga.
masama. Bakit nangyayari ito, mga kapatid? Kasi nasisiyahan yung katawan mo eh. Gustong-gusto mo eh. Di ba? Sabi ni Lord, at sino man gusto sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili. Gusto mo pumasok sa promised land? Iwan mo ang luma mong buhay, Egypt. Sabi ko nga, desisyon natin to. Si Lord hindi namimilit. Si Adan nga eh. Sabi ng mga pilosopo, alam naman pala ng Diyos na mapapahamak ang tao. Bakit nilagay ng Diyos yung bunga ng nagbibigay kaalaman? Kung sana hindi na lang nilagay para yung tao hindi na nagkasala at hindi na namatay. Gusto kasi ng Diyos tayo sumunod sa free will natin. Sumunod tayo sa Diyos ng may buong desisyon na magmamahal sa Kanya. Pagka hindi ka sumusunod sa Diyos ng buong nagmamahal sa Kanya, ayaw ng Diyos yun. Yung napipilitan ka lang, yung ayaw mo talaga, ayaw din ng Diyos yun. Kaya nga yung mga Israelites na matitigas ang ulo, na hindi sumusunod sa Diyos, hindi nakapasok sa promised land. Meron dito, favor, si Moises. Si Moises hindi na nakapasok. Dahil may pagkakamali din siya. Kaya lang, sabi ng Lord sa kanya, dahil ikaw naman ang naglilingkod ko, pakikita ko sa iyo yung promised land. Umakyat sa bundok. O, ayan, nakikita mo na, Moises. O, sige, mamamatay ka na. Ngayon sa atin, alin ba ang promised land na sinasabi dito ni Jesus? Gusto niyo doon? O gusto niyo doon? Ayaw niyo doon? Gusto natin dito? Iwan natin yung lumang buhay. Egypt. Sabi pa ni Lord sa Matthew chapter 10, verse 37. Ito sabi ko, bibilisan ko pero mabagal pa rin, ano? Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki at babae ng higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Sabi ni Jesus, huwag natin pahigitan siya sa ibang tao. Kailangan mas mahalin natin siya kesa mga mahal natin sa buhay. No? Sabi niya, ang umiibig sa ama ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tatay mo yun. Nanay mo yun. Kapatid mo to. Pling-pling mo yan. Yung mga jowa mo, tsaka si Joey. No? Sabi ni Lord, kung mas mahal mo si Joey, mas mahal mo si jowa nang higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin, sabi ni Jesus. Matthew chapter 4, verse 19-20, ang sabi pa rito ni Lord. Puro si Jesus nagsasabi ito. Sabi niya, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakay ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Yun nga, no? Mahalaga kina Peter yung kanilang kabuhayan. Yung kanilang bangka, iniwan nila. Dahil sumunod sila kay Jesus. So, kailangan meron tayong iiwanan. Iwanan natin ang ating lumang lugar, lumang pagkatao. Sa kailangan, wasakin na natin yung mga camp sa buhay natin na nagpapasama sa ating pamumuhay, na nagpapanatili na tayo ay nasa sumpa, na nagpapanatili na tayo ay nasa mundo ng kasalanan, na nagpapanatili na tayo ay papunta pa rin sa impyerno. Kaya ang sabi ni Moises doon sa Deuteronomy, bakbakin nyo na yung mga kampo, yung mga tent, lalakad na tayo, sabi ni Moises. Sabi ni Yahweh, lumakad na kayo. Kaya dapat bakbakin na natin sa buhay natin yung mga nagpapanatili sa atin sa buhay na tayo mga sinumpa, na tayo mga walang direksyon ng buhay, yung papunta ka sa impyerno. Kaya kailangan mag-new start tayo, no? Magbagong simula tayo. Wasakin na natin ang mga bagay na nagpapagulo o nagpapa-stress sa buhay natin. Ang sabi dito, mag-isip tayo ng advance. Maraming mga tao ngayon ang nag-iisip na lang ng survival. Yung bang sinasabi na lang, makakain lang tayo ng 3 times a day, okay na. Hindi ganun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ang plano ng Diyos ay tayo dalhin sa isang masaganang buhay at mapayapang lugar. Amen? Maging advance tayo. No? Mag-advance tayo sa ating mga iniisip. So, kailangan
pumunta tayo sa ibang lupain. Go to the another land. Sabi nito, yan nga yung sinasabing promised land ng Panginoon. Kaya umalis ka mula sa Egypt at pumunta ka sa promised land. Iwan mo ang lugar mo. Iwan mo ang lugar mo na nagpapasama sa iyo. Alam niyo ba yan mga kapatid na kung ano ba yung iiwan natin? Ano bang ginagawa natin sa mundong ito? Kung ang ginagawa mo, nasasayaan yung katawan mo, pero yung sarili mo ay nananatili ka sa alipin ng kasalanan, nananatili ka sa pagiging sumpa ng kasalanan, iwan mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, iwan mo na. Iwan mo na. Hindi niyo magawa. Kaya nga, nasa siya, sabi ni Jesus, at sino mang magmahal ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Kaya iiwan ko na. No? Iiwan ko na ang mga bagay na nagpapasama sa akin. Pangalawa, iiwanan mo yung mga taong nagpapahamak sa iyo. Yung mga taong pag nakasama mo, nakakasama ka sa kalokohan. Yung mga taong pagka nagplano kayo, ang plano nyo siguradong hindi maganda. No? Ngayon, yung mga taong ito yung magpapasama sa buhay mo. Iwan mo yung mga taong ito. Amen? Kaya nga may iiwanan ka eh. Pagkasasama ka kay Jesus, iiwanan yung lumang mong buhay, lumang mong ginagawa. Pangalawa, lumang mga taong magpapasama sa'yo. Mga katropa na pagka nakasama mo sila, sumasama ka. Hindi ka naman dapat masama. Pero kapag kasama mo sila, sumasama ka. Kasi kasama ka nila. So, anong gagawin? Iwan mo sila. No? Sumama ka sa mga taong magpapatala sa iyo o magpapabuti sa buhay mo. Ang tawag ni Bishop Oriel sa mga taong ito ay Iron Man. No? Iron Man na magpapatalas o magpapahusay sa iyo, magpapagaling sa iyo. Iwanan mo ang mga taong puro laro lang ang alam. Iwanan mo. No? At iwanan mo ang mga taong negative, yung mga nega mag-isip. At iwan mo yung mga taong sa buhay mo ay dadaling ka sa kapahamakan. Sabi pa niya, tularan daw natin yung Proverbs 31. Kung ano daw yung Proverbs 31, basahin natin yan. Sabi niya, mga babae, gawin nyo ang Proverbs 31 na maging huwaran, maging magandang halimbawa. Mga lalaki, alamin niyo kung ano ba ang Proverbs 31. So, kailangan meron kang bagong tropa na magdadala sa iyo sa maayos na kalalagayan. Sumama ka sa mga taong mapakabuti ka. No? So, sa ating buhay, sabi ng mga kabataan, basta guwapo, macho, guwapo, macho, may abs, may tattoo. Tanungin mo, saan ba papunta yung kabataan yun? Kung sasama ka sa lalaki na yun, sa gay, kayo mga babae, kung sasama ka sa gay na yun, mapapabuti ka ba? Saan ba papunta yung gay na yun? Yung guwapong pinapangarap mo, may abs, may tattoo, macho. Tanungin mo, saan punta? Impyerno. Tapos sasama ka. No? Kayong mga kalalakihan, maganda, maputi, mahaba buhok, sexy. Tanungin mo, saan papunta? Impyerno. Gugustuhin niyo ba yun? Kaya kayong mga kabataan, kailangan mamimili din eh. Hindi porket nakita mong kamukha ni Alden Richards o ni James Reid. Tama ba?
O si Daniel Malonzo. Oh? Hindi porket mga gano'n ang itsura. Alamin niyo muna kung saan papunta ang kanilang direksyon. Di ba? Mabuti pati ikaw, sigurado mo kung ikaw ay na kay Kristo, alam mo kung saan ka papunta. Di ba? Ngayon, kung papatol ka sa mga taong papuntang impyerno, nako, sorry na lang, kamo. No? Huwag kayong timanok, gapo. Kilig naman. No? So, hindi tayo gano'n. Maganda yung direksyon sa atin ng Panginoon. Magsimula tayo. Lumakad tayong kasama ang Panginoon. Iwan natin yung mga lumang pagkatao, iwan natin yung mga dati nating ginagawa na hindi mapapabuti sa'yo, iwan natin yung mga taong nagpapasama sa'yo o mag-aakay sa'yo sa kasamaan. Iwan mo yung mga lugar na pinupuntahan mong o yung mga lugar na kung nasaan na nag-session kayo na nagiging masama ang pagkatao mo. Iwan mo. Yun yung Egypt mo eh. Yun yung iiwanan mo pag sumama ka kay Kristo. At pagka pumasok ka sa promised land, hayaan mong gabayan ka ni Kristo. Mamuhay tayong kasama ni Kristo. Paano natin gagawin yun? Everyday, dapat nagbabasa ka ng Bible. Sabi ko, kaya tayo nagba-Bible study para makilala natin si Kristo at gawin natin yung pinagagawa niya sa atin. Tama? Para mabago tayo at maging kahawig tayo ni Kristo. Dahil ang gusto ni Kristo, ang lahat ng papasok sa kanyang kaharian ay katulad niya. Amen? Magsisimula tayong kasama ang Panginoon. Everyday, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, yun yung new start sa buhay mo. Umaten ng mga life group, kung sino po mga nagla-life group dito sa inyo, nagba-Bible study, may pumupunta po ba sa inyo? Umaten po kayo. Attend po kayo ng mga life group o Sunday celebration tulad nito. Ito yung magpapatama sa atin, ito yung magpapalago sa ating buhay sa paglakad kay Kristo. At sumunod tayo sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Amen? Para makapasok tayo sa promised land, sa langit, kailangan lumakad tayong kasama ni Kristo. Amen? Amen? Yes, palakpakan nga natin ang Panginoon. So, yun yung tatlong bagay na ating gagawin sa buhay natin. Kung gusto mo makarating ng promised land, magsimula ka ng panibago. Kasama si Kristo. Ibig sabihin, magsimula ka ng panibago. Iwan mo yung dati mong ginagawa, pagkatao, mga bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos. Ngayon, magsisimula ka kay Kristo. Simula ngayon, Panginoon, pamumuhay akong kasama ka. Mula ngayon, araw-araw mananalangin ako sa iyo. Mula ngayon, araw-araw babasahin ko po yung mga salita mo para matutuhan ko ang iyong mga kalooban. Simula ngayon, Panginoon, aaten ako ng mga Bible study po namin para lalo kong mapakinggan yung mga salita mo at makilala kita ng lubusan. Amen? Gusto ba natin yun? Amen? Sige, palapa. Huwag kang padaya sa mundo. Alam niyo ang mundo, ang ino-offer sa atin sarap. Sandali lang yan. Pero ang ending mo, pag hindi mo hinintuan yan, walang hanggang kapahamakan. Walang hanggang kahirapan. Walang hanggang kasakitan. Huwag tayong padaya kay Satan. Tayo mga kabataan, simulan natin ngayon. Habang humihinga pa tayo, habang malakas pa tayo, yung buhay natin, ibigay natin kay Lord. Lumakad tayong kasama si Lord sa buhay natin. Huwag natin sayangin yung ating time, yung ating mga lakas. No? Huwag natin sayangan. Ang buhay natin dito, ang bilis lang. Ngayon, kabataan kayo, susunod na after 5 years, 10 years, ilan sa inyo may asawa, may pamilya. Ilan sa inyo, baka hindi natin alam, no? Hindi natin masabi.
So habang tayo nandito sa mundo, gawin natin kung ano ba yung kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Sige, tayo lahat ay tumayo. Sige, awitin natin yung ano.